sa baryo ng Mapulang Lupa, sa dulong bahagi ng bayan kung saan ang hangin ay amoy palay at putik, nakatayo ang isang maliit na kubong pawid na halos pasuko na sa tagal ng panahon. Doon nakatira si Mang Cardo, isang payat, maitim at tahimik na magsasaka na mas kilala sa baryo hindi dahil sa sipag kundi dahil sa kanyang kapalarang tila isinumpa ng kamalasan. Tuwing umaga, bago pa sumilip ang araw sa likod ng kabundukan, nagigising na siya sa tilaok ng manok. Tahimik siyang bumabangon upang hindi magising ang kanyang asawa at ang dalawa nilang anak na payat ngunit masayahing bata. Sa dilim ng madaling araw, maririnig ang kaluskos ng kanyang paa sa sahig na kawayan at ang pag-ubo niya pilit itinatago. Maliit lamang ang kanyang bukirin, isang kapirasong lupang tila laging nauuhaw. Kahit gaano pa niya ito bungkalin, lagyan ng pataba at alagaan, ang mga palay ay hindi lumalago tulad ng sa iba. Madalas, kapag panahon ng anihan, halos kalahati lamang ng karaniwang ani ang kanyang naiuuwi. Sa palengke, siya ang laging huli sa pila. Ang mga sako ng palay niya ay manipis kumpara sa matatabang ani ng iba. At doon, sa ilalim ng toldang kupas, madalas siyang pagdiskitahan ng mga kapwa niya magsasaka. "Oh, Cardo," sigaw ni Mang Isko minsan habang tumatawa, "baka lupa mo na ang may sumpa, baka dapat duwende ang kausapin mo." Sasabayan iyon ng halakhakan ng iba. Ngumingiti na lamang si Mang Cardo, pilit nilulunok ang pait. Hindi siya pala sagot. Ang alam lamang niya, kailangan niyang magtiis para sa kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, may bigat na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Isang gabi ng tag-ulan, matapos ang isang araw na walang napala kundi pagod at pangungutya, umuwi siyang basang-basa. Ang ulan ay tila walang habas na ibinubuhos ang lamig sa kanyang buto. Pagdating sa kubo, nadatnan niyang halos wala ng bigas sa tapayan. "Tay," mahina ngunit masiglang bati ng bunso niyang si Lito. "May ulam po ba tayo?" Napatigil siya. Napatingin sa kanyang asawa na tahimik na lamang na nakaupo sa gilid ng kalan, pinipiga ang basang tela. "May kaunti pang kamote," sagot nito nang pilit na nakangiti. Umupo si Mang Cardo sa bangkito. Hindi siya agad nagsalita. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay kumakalabog sa bubong na pawid, naramdaman niya ang bigat ng pagkabigo. Hindi dahil sa pangungutya ng iba, kundi dahil sa gutom ng kanyang pamilya. Lumabas siya ng kubo kahit umuulan. Naglakad siya patungo sa kanyang bukirin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kung anong nagtutulak sa kanya roon. Ang lupa ay basa at malambot. Ang mga punla ng palay ay nakayuko sa bigat ng tubig. Sa gitna ng bukid, lumuhod siya. "Panginoon," bulong niya sa dilim. "Ginagawa ko naman ang lahat. Bakit parang kulang pa rin?" Napayuko siya. Ang ulan at luha ay nagsanib sa kanyang muka. Hindi niya napansin na sa may gilid ng bukirin, sa tabi ng isang lumang punso na hindi niya kailanman ginambala, may munting liwanag na unti-unting sumisiklab. Isang maliit na nilalang ang sumilip mula sa damuhan. Ang liwanag ay tila alitap-tap, ngunit mas malinaw, mas buhay. Unti-unti itong lumapit kay Mang Cardo na nakaluhod pa rin sa putikan. "Mabigat ba ang iyong dinadala, magsasaka?" Napatingala si Mang Cardo. Sa kanyang harapan ay isang maliit na nilalang na halos isang dangkal lamang ang taas. Kulubot ang mukha, ngunit may kinang ang mga mata. Nakasuot ito ng lumang tapis na tila gawa sa hibla ng damo.
Sa kamay nito ay isang maliit na supot na tila kumikislap. Napaatras si Mang Cardo, nanginginig hindi sa takot kundi sa pagkagulat. "Huwag kang matakot," wika ng nilalang. "Matagal na kitang pinagmamasdan. Ti duwende ka ba?" Halos pabulong niyang tanong. Ngumiti ang nilalang. "Ako ang nagbabantay sa lupaing ito. Marami na ang dumaan. Marami ang naging sakim. Ngunit ikaw, kahit kailan ay hindi mo sinira ang punso ko. Hindi mo ako ginambala. At kahit kinukutya ka, hindi ka nagkimkim ng galit." Napayuko si Mang Cardo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Iniabot ng duwende ang maliit na supot. Narito ang gantimpala sa pusong hindi nagbago. Tinanggap niya iyon ng may pag-aalinlangan. Binuksan niya ang supot at nakita ang maliliit na butil ng palay na tila may bahagyang kinang sa ilalim ng ulan. "Gintong buto ng palay," sabi ng duwende. "Itanim mo ito sa bukas na bukas. Ngunit tandaan, ang biyaya ay mananatili lamang sa pusong marunong magpasalamat at hindi nagiging sakim." "Bakit ako?" tanong ni Mang Cardo. Halos hindi makapaniwala. "Dahil sa lahat ng nagtanim sa lupaing ito, ikaw lamang ang marunong makinig sa katahimikan ng lupa." Unti-unting naglaho ang liwanag. Ang duwende ay nawala na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Mang Cardo na hawak ang supot. Ang ulan ay tila tumigil sa sandaling iyon. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa bukid. Hindi niya sinabi sa kahit kanino ang nangyari. Tahimik niyang inihalo ang mga gintong buto sa kanyang mga punla. Habang ibinabaon niya ang mga ito sa lupa, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi takot, hindi pagdududa, kundi pag-asa. Lumipas ang mga araw. Sa una, wala namang kakaiba. Ngunit nang sumapit ang ikalawang linggo, napansin niyang ang bahagi ng bukid kung saan niya itinanim ang mga buto ay mas luntian kaysa sa iba. Mas matibay ang tangkay, mas makapal ang usbong. Pagkaraan ng isang buwan, hindi na may kakaila ang himala. Ang kanyang bukid ang may pinakamalago at pinakamasiglang palay sa buong baryo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. "Anong pataba ang ginamit mo, Cardo?" tanong ni Mang Isko, hindi na tumatawa kundi seryoso. Ngumiti lamang siya, sipag at dasal. Ngunit sa bawat pag-uwi niya sa gabi, napapansin niya ang munting bakas ng paa sa tabi ng kanyang kamalig. Maliit, parang sa bata. Ngunit alam niya kung kanino iyon. Habang papalapit ang anihan, lalo pang yumayabong ang kanyang ani. Ang dating manipis na sako ay napalitan ng mabibigat at halos hindi niya kayang buhatin. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang huli sa pila sa palengke. Ngunit sa puso ni Mang Cardo, may halong tuwa at kaba. Sapagkat sa bawat biyaya, may kaakibat na pagsubok. At sa gabi ng unang anihan, habang tahimik ang baryo at ang buwan ay bilog na nakasabit sa langit, muli niyang nakita ang munting liwanag sa tabi ng punso. Hindi na siya natakot. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na kwento ng kanyang kapalaran. Dumating ang araw ng anihan na tila mas maliwanag kaysa dati ang sikat ng araw sa baryo ng mapulang lupa. Ang hangin ay may dalang bango ng hinog na palay at ang bukirin ni Mang Cardo ay kumikislap sa ginintuang kulay na wari dagat na hinahaplos ng mahinang ihip ng hangin. Maaga pa lamang ay nasa bukid na siya kasama ang kanyang asawa at mga anak. Tahimik silang naggagapas, ngunit sa bawat bagsak ng karit ay may kasamang pagkamangha. Ang mga uhay ay mabibigat, halos yumuyuko sa dami ng butil. Hindi tulad ng mga nagdaang taon na kinakapos sila,
Ngayon ay tila ayaw maubos ng kanilang ginagapas. "Tata," bulong ni Lito habang hawak ang isang uhay. "Ang dami po." Ngumiti si Mang Cardo, ngunit hindi siya nagsalita. Sa kanyang dibdib ay may halo pa ring kaba. Naalala niya ang babala ng duwende. Ang biyaya ay para lamang sa pusong hindi sakim. Habang patuloy silang nag-aani, napansin ng ilang magsasaka mula sa katabing bukid ang kakaibang sigla ng kanyang pananim. Isa-isa silang lumapit, nagkunwaring napapadaan lamang. "Hindi yata karaniwang palay iyan," sabi ni Mang Isko, pinipisil ang uhay. "Parang mas mabigat." "Swerte lang," sagot ni Mang Cardo ng payak. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng kanyang mga kapitbahay ay may namumuong inggit. Ang dating kinukutya ay ngayoy may bukiring masagana. Sa loob ng 3 araw, natapos nila ang pag-aani. Ang kamalig na dati halos walang laman ay napuno ng mga sako. Kinailangan pa niyang manghiram ng dagdag na sisidlan upang paglagyan ng ani. Nang dalhin niya ang unang bahagi ng palay sa palengke, hindi siya makapaniwala sa bigat ng kanyang dala. Sa timbangan, halos dumoble ang timbang kumpara sa nakasanayan niya noon. Nagkatinginan ng mga mamimili. "Kay Mang Cardo galing yan?" bulong ng isa. "Oo, ang dating laging kapos," sagot ng isa pa. Ngunit hindi na siya ang lalaking nakayuko at nahihiya. Tahimik pa rin siya, ngunit sa kanyang tindig ay may bagong lakas. Sa unang pagkakataon, nakauwi siya ng may dalang sapat na salapi. Nakabili sila ng bigas na hindi inutang. Nakabili rin siya ng bagong tsinelas para sa kanyang asawa at lapis para sa mga bata. Kinagabihan, habang kumakain sila ng mainit na kanin at ginisang gulay, hindi mapigilan ng kanyang asawa ang pagluha. "Salamat," bulong nito. Ngunit si Mang Cardo, tahimik pa ring nakatingin sa apoy ng kalan. Sa kanyang isipan, malinaw ang mukha ng duwende. Matapos ang ilang linggo, hindi pa rin nauubos ang kanyang ani. Marami pa siyang natirang palay na maaari pang ipagbili o itabi para sa susunod na pagtatanim. Unti-unting nagbago ang pakikitungo ng mga tao sa kanya. Ang mga dating tumatawa ay ngayoy bumabati na. Ang iba'y nagtatanong kung anong pataba ang ginamit niya. May ilan ding nag-alok na bilhin ng bahagi ng kanyang lupa. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, may isang bagay na napansin niya. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang kamalig, may nakita siyang anino sa may pintuan. Mabilis itong naglaho nang siya'y lumapit. Kinabukasan, may natuklasan siyang isang sako na bahagyang nabuksan. May ilang dakok ng palay na nawawala. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit nang maulit ito sa sumunod na gabi, nagduda siya. May kumukuha ba ng kanyang ani? Sa ikatlong gabi, nagpanggap siyang natutulog ngunit tahimik na nagbantay sa may bintana ng kubo. Ang buwan ay manipis lamang at ang paligid ay halos balot ng dilim. Pagkalipas ng ilang oras, may narinig siyang mahinang kaluskos. Isang aninong tao ang palihim na pumasok sa kamalig. Hindi na siya nag-isip. Agad siyang lumabas at sumigaw. "Sino ka?" Napabalikwas ang anino at tumakbo, ngunit nahagip ng liwanag ng buwan ang mukha nito. Si Mang Isko. Hindi na niya hinabol. Nakatayo lamang siya sa gitna ng bakuran, ang dibdib ay mabigat hindi sa galit kundi sa lungkot. Sa susunod na umaga, kumalat sa baryo ang balita. May ilang nakakita sa pagtakbo ni Mang Isko mula sa kanyang bakuran. Ngunit sa halip na magalit o magreklamo, dinala ni Mang Cardo ang 2 sako ng palay sa bahay ni Mang Isko. Nagulat ang lahat.
Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mang Isko, halatang nahihiya. Inihatid ko ang para sa inyo, sagot ni Mang Cardo. Alam kong hindi maganda ang naging ani mo ngayong taon. Namula ang mukha ni Mang Isko. Hindi siya makatingin ng tuwid. Hindi ko kailangan ng awa. Hindi ito awa, sagot ni Mang Cardo ng mahinahon. Pagbabahagi. Tahimik ang paligid. Ang mga kapitbahay na nakasilip ay hindi makapagsalita. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Mang Cardo sa may pintuan ng kanyang kubo, muling nagpakita ang munting liwanag sa tabi ng punso. Lumapit ang duwende, may bahagyang ngiti. Sinubok ang iyong puso, sabi nito. At hindi ka nabigo. Hindi ko kayang itago ang biyayang hindi naman akin nagsimula, sagot ni Mang Cardo. Mas luminaw ang liwanag ng duwende. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ani kundi sa lawak ng pusong marunong magpatawad. Pagkasabi nito, iniwan ng duwende ang isang maliit na butil sa lupa, mas maliwanag kaysa sa nauna. May darating pang mas malaking pagsubok. Dagdag nito bago tuluyang maglaho. Naiwan si Mang Cardo na nakatitig sa butil na kumikislap sa dilim. Sa malayo, may mga matang nagmamasid. Hindi lahat ay natutuwa sa kanyang pag-asenso. At sa ilalim ng katahimikan ng baryo, may inggit na unti-unting nagiging mas mabigat kaysa sa ginintuang ani ng kanyang bukirin. Pagkatapos ng gabing muling nagpakita ang duwende, hindi agad nakatulog si Mang Cardo. Hawak niya sa palad ang naiwan nitong butil. Mas maliwanag, mas mabigat sa pakiramdam kaysa sa mga nauna. Hindi ito kasing dami ng ibinigay dati, iisang butil lamang, ngunit tila may sariling tibok ang liwanag nito. Kinabukasan, ibinaon niya iyon sa pinakasulok ng kanyang bukirin. Sa bahaging hindi agad napapansin, ngunit sagana sa sikat ng araw tuwing umaga. Habang tinatabunan niya ito ng lupa, tahimik siyang nagdasal, hindi para sa yaman, kundi para sa patuloy na kabutihan ng kanyang puso. Ngunit habang lumalago ang kanyang kabuhayan, may ibang bagay namang lumalaki sa baryo, ang inggit. Sa tindahan sa kanto, naguumpukan ang ilang magsasaka. Hindi normal ang ani niya, bulong ng isa. May sikreto yan, sagot ng isa pa. Baka may ginawang ritual. Dati halos mangutang na sa atin, ngayon may sobra pa, dagdag ng iba. Si Mang Isko, na minsang nahuli sa kanyang kamalig, ay nananatiling tahimik sa gilid. Ang hiya ay bumabalot pa rin sa kanya, ngunit may kung anong bumubulong sa kanyang isip. Isang pagnanais na maunawaan kung paano nagbago ang kapalaran ni Mang Cardo. Lumipas ang ilang linggo. Sa sulok ng bukirin kung saan ibinaon ang bagong butil, may tumubong kakaibang punla. Mas matangkad ito kaysa sa iba. At ang dahon ay may bahagyang gintong guhit kapag tinamaan ng araw. Hindi ito agad napansin ng iba dahil nakatago sa gilid. Ngunit alam ni Mang Cardo na iyon ang simula ng panibagong biyaya. Isang hapon, habang naglilinis siya ng damo sa paligid ng punlang iyon, may narinig siyang yabag. Magandang hapon, Cardo. Paglingon niya, naroon si Mang Isko. Hindi ito nakangiti tulad ng dati. Seryoso ang muka at tila may gustong sabihin. Anong maitutulong ko? Mahinahong sagot ni Mang Cardo. Sandaling natahimik si Mang Isko bago nagsalita. May itatanong ako sa iyo. Totoo ba na may tumutulong sa iyo? Hindi agad sumagot si Mang Cardo. Tumingin siya sa paligid, sa hangin na marahang gumagalaw sa mga palay. Lahat tayo may tumutulong, sagot niya. Ang lupa, ang ulan, ang araw. Hindi iyon ang tinutukoy ko, madiing wika ni Mang Isko.
May nagsabi na may nakita raw na liwanag sa bukid mo tuwing gabi. Sa sandaling iyon, tila naging mas malamig ang hangin. Hindi itinanggi ni Mang Cardo, ngunit hindi rin niya inamin. May mga bagay na hindi natin kailangang ipaliwanag, wika niya. Ang mahalaga, hindi ito ginagamit para manlamang. Hindi nasiyahan si Mang Isko sa sagot, ngunit wala na siyang nasabi. Umalis siya na tila may dalang bigat sa isipan. Kinagabihan, habang natutulog ang buong baryo, may 3 lalaking palihim na naglakad patungo sa bukirin ni Mang Cardo. May dala silang pala at sako. Dito raw sa sulok, bulong ng isa. Sinimulan nilang hukayin ang lupa sa bahaging pinakamalago ang tanim. Umaasang makakatagpo ng anumang nakatagong kayamanan. Ngunit sa bawat pagsalok nila ng lupa, tila mas tumitigas ang lupa kaysa dati. Ang pala ay hindi makabaon ng maayos, at ang hangin ay biglang lumakas. Mula sa gilid ng punso, may munting liwanag na unti-unting lumawak. Hindi nila ito napansin hanggang sa marinig nila ang isang tinig. Mahina, ngunit malinaw. Hindi para sa sakim ang biyaya ng lupa. Napahinto ang 3. Napatakbo ang isa nang makita ang maliit na anyo na kumikislap sa dilim. Ang 2 pa'y naiwan, nanginginig. Sa isang iglap, ang lupa na kanilang hinukay ay tila bumalik sa dati. Ang hukay ay nagsara at ang kanilang mga pala ay nabasag sa gitna. Tumakbo sila pauwi, walang lingon-lingon. Kinabukasan, kumalat ang balita na may kakaibang nangyari sa bukid ni Mang Cardo. May nakakita raw ng liwanag. May nagsabing may narinig na tinig. Si Mang Cardo ay tahimik lamang na nagpatuloy sa pagtatrabaho. Nang lumapit siya sa sulok kung saan ibinaon ang butil, nakita niyang mas lalo pang lumago ang kakaibang punla. Sa dulo nito ay may mumunting uhay na tila ginto kapag nasisinagan ng araw. Sa hapon ding iyon, dumating ang kapitan ng baryo. "Cardo," wika nito, "maraming usap-usapan. May nagsasabing may hiwaga raw sa bukid mo. Baka magdulot ito ng takot sa iba." Hindi nagalit si Mang Cardo. "Kung may hiwaga man," sagot niya, "ito'y hiwaga ng pasensya at pagpapatawad." Napatingin ang kapitan sa kanya ng matagal. "Siguraduhin mong walang masasaktan." "Hindi ako ang magdudulot ng pinsala," sagot niya ng buong paniniwala. Pag-alis ng kapitan, muling sumilip ang munting liwanag mula sa punso. Ang binhi ng inggit ay mabilis tumubo. Wika ng duwende. Ngunit mas mabilis mamatay kung hindi dinidiligan ng galit. Napatingin si Mang Cardo sa kanyang bukirin. Alam niyang hindi na lamang ito simpleng taniman ng palay. Isa na itong pagsubok sa kanyang pagkatao. At habang ang kakaibang punla ay patuloy na lumalaki, kasabay nito ang pagigting ng tensyon sa baryo. Sapagkat may mga pusong hindi pa handang tanggapin na ang dating kinukutya ay maaaring pagpalain, at ang tunay na pagsubok ay hindi na tungkol sa ani, kundi sa pananatiling mabuti sa gitna ng lumalalim na inggit. Lumipas ang mga araw na tila mas mabigat ang hangin sa baryo ng mapulang lupa. Hindi na lamang bulungan ang namamayani. May halong takot at hinala na ang mga usapan ng mga tao. Kapag dumaraan si Mang Cardo sa kalsada, hindi na siya tinatawanan, ngunit hindi rin siya lubos na binabati. May mga mataang nagmamasid, may mga isip na naghihinala. Sa kanyang bukirin, ang kakaibang punla mula sa nag-iisang butil ay lalo pang tumayog. Ang mga dahon nito'y may maninipis na guhit na tila hibla ng ginto. Kapag hinahaplos ng araw,
kumikislap itong parang may sariling liwanag. Hindi niya ito ipinagyabang. Sa halip, mas lalo pa siyang naging maingat. Bawat umaga at hapon, dinadalaw niya ang sulok na yon, nag-aalis ng damo at tahimik na nagdarasal. Ngunit sa gitna ng pag-iingat, may isang bagay na hindi niya napansin. Isang gabi, habang payapa ang baryo at ang buwan ay natatakpan ng ulap, may isang anino ang gumalaw sa likod ng punso. Hindi ito ang munting liwanag na nakasanayan niya. Mas madilim ito, mas malamig. Isang tinig ang bumulong sa hangin. Hindi lahat ng nasa lupa ay mabuti. Kinabukasan, napansin ni Mang Cardo na tila bahagyang naninilaw ang ilang dahon ng kanyang mga palay. Hindi iyon normal, lalo na't kasagsagan ng kanilang paglago. Sinuri niya ang lupa. Maayos ang pagkakatubig. Walang bakas ng peste. Ngunit sa may gilid ng bukid, may nakita siyang bakas ng yabag. Hindi tulad ng sa karaniwang tao. Parang mas mahaba ang pagitan ng mga hakbang. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Tahimik siyang nagbantay sa may bintana. Bandang hating gabi, may nakita siyang anino na tila gumagapang sa pagitan ng mga palay. Hindi ito ganap na tao, hindi rin hayop. Mabilis at madulas ang galaw. Lumabas siya, may dalang lampara. "Sino ka?" sigaw niya. Huminto ang anino. Sa liwanag ng lampara, sandali niyang nasilayan ang anyo nito. Tila duwende rin, ngunit mas payat, mas maitim ang balat at ang mga matay mapula. Hindi lahat ng tulad namin ay nagbibigay, malamig na wika nito. Napaatras si Mang Cardo. "Ano ang kailangan mo?" "Ang biyayang hindi para sa iyo." Sa isang iglap, kumalat ang malamig na hangin sa bukid. Ang ilang tangkay ng palay ay tila nalanta sa pagdaan ng anino. Ngunit bago pa ito makalapit sa kakaibang punla, may biglang sumiklab na liwanag mula sa punso. Ang mabuting duwende ay nagpakita. "Umalis ka," maring wika nito. "Hindi ka nararapat dito." Nangalit ang maitim na nilalang. "Hindi mo maaaring akuin ang lahat ng lupa. May bahagi ako rito." Hindi habang ang magsasakang ito ay nananatiling dalisay ang hangarin. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga liwanag. Isa'y maliwanag at mainit. Ang isa'y malamig at madilim. Ang hangin ay umalulong at ang mga palay ay nagsayaw sa lakas ng puwersang hindi nakikita. Napatakbo ang maitim na nilalang, naglaho sa dilim ng gabi. Unti-unting humupa ang hangin. Naiwan si Mang Cardo na nakatayo, hawak ang lampara. Nanginginig hindi sa takot, kundi sa bigat ng kanyang nasaksihan. Lumapit ang mabuting duwende sa kanya. "May mga tulad niyang naaakit sa biyaya," paliwanag nito. "Hindi sila makapagtanim, ngunit nais umani." "Ano ang gagawin ko?" tanong ni Mang Cardo. "Manatiling matatag. Huwag mong hayaang matanim sa puso mo ang takot o galit. Iyon ang kanilang pinapakain." Kinabukasan, napansin ng mga taga-baryo na may ilang bahagi ng bukirin ni Mang Cardo ang tila naapektuhan ng sakit. Muling nagsimulang umalingaw-ngaw ang bulungan. "Sabi ko na may kakaiba riyan," wika ng ilan. "Baka may kapalitang biyaya." Ngunit hindi nagpatalo si Mang Cardo. Inalagaan niya ang mga nalantang bahagi, nilinis ang lupa, at dinasala ng bawat sulok ng kanyang taniman. Sa gitna ng lahat, ang kakaibang punla ay nanatiling matatag. Hindi ito naapektuhan ng anumang dilim. Sa paglipas ng mga araw, ang mga nanilaw na palay ay unti-unting bumalik sa sigla.
Ang mga tangkay ay muling naging luntian. Ngunit malinaw kay Mang Cardo na hindi pa tapos ang laban. Sa bawat gabi, may pakiramdam siyang may nagmamasid mula sa malayo. At sa ilalim ng katahimikan ng baryo, may aninong naghihintay ng pagkakataon. Isang aninong hindi kayang tiisin na may isang pusong pinagpala habang siya'y nananatiling hungkag. Habang papalapit ang panibagong yugto ng pagtatanim, alam ni Mang Cardo na ang susunod na pagsubok ay hindi lamang laban sa inggit ng tao, kundi laban sa dilim na nag-aanyong pagpapanggap. At sa gitna ng liwanag at anino, ang kanyang pananampalataya ang tanging sandatang hawak niya. Pagkatapos ng gabing nagbanggaan ng liwanag at dilim sa kanyang bukirin, hindi na muling naging payapa ang isip ni Mang Cardo. Bagaman muling sumigla ang kanyang mga pananim, dama niya na may nagbabantay pa rin mula sa malayo. Isang presensyang naghihintay lamang ng tamang sandali. Sa baryo, patuloy ang bulungan. May masamang espiritu raw sa bukid niya. Baka may sinumpa siyang nilalang. Hindi normal ang ganoong ani. Ang ilan ay nagkaroon ng takot. Ang iba na may lalo pang nainggit. Isang hapon, habang nagdidilig si Mang Cardo sa sulok kung saan nakatanim ang kakaibang punla, napansin niyang tila mas maliwanag ito kaysa dati. Ang uhay nito ay nagsisimula ng mabuo at ang bawat butil ay tila may manipis na gintong kinang. Bigla niyang naramdaman ang paglamig ng hangin. Mula sa likod ng punso, muling nagpakita ang mabuting duwende. Panahon na upang malaman mo ang lihim, wika nito. Tahimik na nakinig si Mang Cardo. Ang lupaing ito ay hindi pangkaraniwan. Matagal na itong pinaglabanan ng liwanag at dilim. Noon pa man, may mga duwendeng nagbabantay rito. May mabuti, may masama. Tumingin si Mang Cardo sa punso na matagal na niyang iniiwasang gambalain. Ang punso ay hindi lamang tahanan, patuloy ng duwende. Ito ang pintuan. Sa ilalim nito ay nakabaon ang pinagmumulan ng biyaya ng lupa. Isang lumang sisidlan ng mga binhing pinagpala. Bakit ako? Tanong ni Mang Cardo sa mahinang tinig. Dahil hindi mo kailanman sinubukang sirain o hukayin ng punso. Sa kabila ng kahirapan, pinili mong igalang ang hindi mo nauunawaan. Biglang umihip ang hangin at ang mga damo sa paligid ay tila yumuko. Ngunit ang maitim na nilalang na nakita mo ay isa ring bantay noon. Siya'y napuno ng galit nang piliin ng lupa ang mga pusong marunong magpasalamat. Napayuko si Mang Cardo. Ano ang nais niya? Ang sisidlan sa ilalim ng punso. Kapag nakuha niya iyon, matutuyo ang lupa. Hindi lamang sa iyo, kundi sa buong baryo. Napalunok si Mang Cardo. Hindi na lamang pala ang kanyang ani ang nakataya. Ano ang magagawa ko? Hindi mo kailangang lumaban sa pamamagitan ng dahas, sagot ng duwende. Ngunit kailangan mong bantayan ang iyong puso. Kapag tinaniman ka ng galit, doon siya magkakaroon ng lakas. Sa sandaling iyon, may narinig silang yabag mula sa malayo. 3 lalaki ang papalapit sa bukirin. May dalang pala at sulo. Nangunguna si Mang Isko. Nakita ni Mang Cardo ang pag-aalinlangan sa mukha nito, ngunit naroon din ang determinasyon. Cardo! Sigaw ni Mang Isko. Hindi na kami makakapayag na may tinatago ka sa lupaing ito. Napatingin si Mang Cardo sa duwende. Unti-unti itong naglaho. Nag-iwan ng mahina ngunit mainit na liwanag sa paligid ng punso. Lumapit si Mang Cardo sa mga lalaki. Wala akong tinatago, mahinahon niyang sabi. Kung wala, bakit may liwanag tuwing gabi? Sagot ng isa.
Bakit tila hindi tinatablan ng peste ang bukid mo? Dagdag ng isa pa. Sandaling natahimik si Mang Cardo. Maaari niyang itaboy ang mga ito. Maaari niyang pigilan. Ngunit naalala niya ang babala. Huwag hayaang matanim ang galit. Kung pipigilan niya sila ng marahas, baka lalo lamang tumindi ang hinala. Kaya umatras siya ng ilang hakbang. Kung nais ninyong makita, sabi niya, hukayin ninyo. Nagkatinginan ang tatlo. Hindi nila inaasahan ang sagot na iyon. Lumapit sila sa punso. Sa unang salpok ng pala sa lupa, umihip ang malakas na hangin. Ang apoy ng sulo ay namatay. Ang paligid ay nabalot ng dilim. Mula sa ilalim ng lupa, may mahinang pagyanig. Natigilan ang mga lalaki. Sa pangalawang salpok ng pala, biglang sumiklab ang liwanag mula sa punso, hindi nakasisilaw kundi mainit at payapa. Napahulog ang pala sa kamay ni Mang Isko. Sa kanilang harapan, bahagyang bumuka ang lupa at nasilayan nila ang isang lumang sisidlan na yari sa luwad. May mga ukit na tila sinaunang simbolo ng ani at ulan. Ngunit hindi ito maabot. Ang liwanag ay tila hadlang. Sa likod ng mga puno, may aninong nagmamasid. Ang maitim na duwende. Sirain ninyo! Sigaw ng malamig na tinig mula sa dilim. Ngunit hindi na makagalaw ang tatlong lalaki. Ang liwanag ay tila nagpapabigat sa kanilang mga paa. Lumuhod si Mang Cardo. Hindi ito para sa akin lamang, wika niya. Kung may biyaya rito, para ito sa lahat. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay mas luminaw at ang sisidlan ay muling nagsara sa ilalim ng lupa. Humina ang hangin. Nawala ang anino sa kagubatan. Unti-unting natauhan ang tatlong lalaki. Nanginginig silang umatras. Ano iyon? Bulong ng isa. Hindi sumagot si Mang Cardo. Tumayo siya at tinulungan si Mang Isko na makabangon. Hindi ko nais na maging dahilan ng takot, sabi niya. Kung may biyaya sa lupaing ito, handa akong ibahagi. Napayuko si Mang Isko. Nagkamali kami. Sa gabing iyon, kumalat ang balita na may himalang nasaksihan sa bukid ni Mang Cardo. Ngunit sa halip na takot, may halong pagkamangha ang naramdaman ng mga tao. At sa tabi ng punso, muling nagpakita ang mabuting duwende. Pinili mong ibaba ang sandata ng galit, wika nito. Doon nagsisimula ang tunay na kayamanan. Ngunit sa malayong gilid ng kagubatan, may matang mapula ang patuloy na nagliliyab. Hindi pa tapos ang laban, sapagkat ang dilim na minsang nawalan ng kapangyarihan ay hindi basta sumusuko. At sa susunod na pag-ikot ng buwan, mas mabigat na pagsubok ang haharapin ni Mang Cardo. Isang pagsubok na hindi lamang sa kanyang ani kundi sa kanyang pamilya. Pagkaraan ng gabing muntik ng mahukay ang punso, tila bumalik ang katahimikan sa baryo ng Mapulang Lupa. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi payapa. Ito'y parang hanging naghihintay ng unos. Mas naging magalang ang mga tao kay Mang Cardo. Ang ilan ay humingi pa ng paumanhin sa kanilang ginawa. Si Mang Isko ay minsang dumalaw, nagdala ng kaunting gulay bilang pakikipag-ayos. Ngunit sa kabila ng pagbabagong iyon, may mabigat pa ring pakiramdam sa dibdib ni Mang Cardo. Isang gabi, habang naghahapunan sila, napansin niyang tahimik ang kanyang panganay na si Mila. Karaniwan itong masayahin at madaldal, ngunit ngayon ay tila may inindang takot. "Anong problema, anak?" tanong niya. "May naririnig po ako tuwing gabi," sagot nito. "May bumubulong sa may bintana."
Nagkatinginan ang mag-asawa. Anong sinasabi? Tanong ng ina. Na hindi raw natin pag-aari ang biyaya, na may kapalit daw ang lahat. Nabigla si Mang Cardo, ngunit hindi niya ipinahalata. Ngumiti siya at hinaplos ang ulo ng anak. Walang dapat ikatakot, sabi niya. Basta't hindi tayo gumagawa ng masama. Ngunit ng gabing iyon, siya mismo ang nakarinig ng mahinang bulong sa labas ng kubo. Isuko mo ang sisidlan. Malamig ang tinig. Pamilyar. Lumabas siya. Dala ang isang sulo. Sa may gilid ng bakuran, sa pagitan ng mga puno, nakita niya ang maitim na anyo. Ang duwendeng may mapupulang mata. Hindi ka pa rin tumitigil, mariin niyang sabi. Hindi ikaw ang pinili ng lupa, sagot ng nilalang. Isang mahirap na magsasaka, hindi makatarungan. Hindi ko hiningi ang biyaya, sagot ni Mang Cardo. Ngunit tinanggap mo. Sa isang iglap, umihip ang malakas na hangin. Namatay ang apoy ng sulo. Naramdaman ni Mang Cardo ang biglang panghihina ng kanyang tuhod. Mula sa loob ng kubo, narinig niya ang sigaw ng kanyang asawa. Tumakbo siya papasok. Si Lito, ang kanyang bunsong anak, ay nilalagnat at nanginginig. Ang kanyang balat ay tila namumutla at ang kanyang mga labi ay nangingitim. Tay, malamig, bulong ng bata. Kinabahan si Mang Cardo. Hindi ito pangkaraniwang lagnat. Ang hangin sa loob ng kubo ay tila nagyelo. Sa may bintana, saglit niyang nakita ang anino ng maitim na duwende. Ang susunod na anihan ay hindi mo na aabutin. Bulong ng tinig sa kanyang isipan. Napaluhod si Mang Cardo sa tabi ng higaan ng anak. Sa sandaling iyon, may munting liwanag na sumilay sa ilalim ng papag. Ang mabuting duwende ay nagpakita. Sinusubok kanya sa pinakamahina mong bahagi. Wika nito. Ano ang gagawin ko? Halos pabulong niyang tanong. Pinipigil ang pagluha. Ang sisidlan sa ilalim ng punso ay may kapangyarihang magbigay buhay sa lupa. Ngunit hindi ito maaaring gamitin para sa pansariling takot. Kung nais mong mailigtas ang iyong anak, kailangan mong ialay ang bahagi ng biyaya para sa iba. Ano ang ibig mong sabihin? Bukas, ipamahagi mo ang kalahati ng iyong ani sa mga kapos sa baryo. Hindi bilang kapalit, kundi bilang handog. Kapag ang biyaya ay umagos sa marami, mawawalan siya ng kapangyarihan. Hindi nagdalawang isip si Mang Cardo. Kinabukasan, kahit mahina ang kanyang anak at halos hindi siya nakatulog, ipinatawag niya ang mga tao sa baryo. Nais kong ibahagi ang kalahati ng aking ani, wika niya, sa mga nangangailangan. Nagulat ang lahat. Bakit? Tanong ng isa. Dahil ang biyaya ay hindi dapat kinikimkim. Isa-isa silang lumapit. May mga balo, may mga pamilyang salat sa ani. Tahimik niyang ibinigay ang bawat sako. Habang papalayo ang mga tao, tila gumaan ang hangin sa paligid. Sa hapon ding iyon, unti-unting bumaba ang lagnat ni Lito. Kinagabihan, mahimbing na ang tulog ng bata. Sa labas ng kubo, muling nagpakita ang maitim na duwende. Ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Ang anyo nito'y tila usok na tinatangay ng hangin. Hindi ito magtatapos. Mahina nitong bulong bago tuluyang naglaho. Lumapit ang mabuting duwende kay Mang Cardo. Ang pag-ibig sa pamilya ay madaling gawing sandata laban sa iyo, sabi nito. Ngunit pinili mong magtiwala sa kabutihan. Napatingala si Mang Cardo sa langit. Ang mga bituin ay tila mas malinaw kaysa dati.
Hanggang kailan ito? Tanong niya. Hanggang sa matanggap ng dilim na ang lupa ay pumipili hindi ng pinakamayaman, kundi ng pinakamarunong magbahagi. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang mga pagsubok, nakatulog si Mang Cardo ng may kapayapaan sa dibdib. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sapagkat kung ang dilim ay kayang abutin ang kanyang pamilya, maaari rin itong subukan ang buong baryo. At sa susunod na pag-atake, hindi na lamang siya ang kailangang maging matatag, kundi ang lahat ng taong nakinabang sa biyayang minsang kinutya. Matapos gumaling si Lito, tila may nagbago hindi lamang sa kubo ni Mang Cardo, kundi sa buong baryo ng Mapulang Lupa. Ang balitang namahagi siya ng kalahati ng kanyang ani ay mabilis na kumalat. Ang mga dating nag-aalinlangan ay napayuko. Ang mga dating naiinggit ay napaisip. Sa unang pagkakataon, ang pangalan ni Mang Cardo ay hindi binabanggit ng may pangungutya kundi may paggalang. Ngunit sa kabila ng pagbuti ng pakikitungo ng mga tao, may kakaibang pangyayari ang nagsimulang maranasan ng baryo. Ang mga bukiri ng ilang magsasaka ay unti-unting tinamaan ng peste. Ang mga dahon ng palay ay nagkaroon ng maiitim na batik. Ang iba ay tila natutuyo kahit sapat ang tubig. Parang may sumpa, bulong ng isang matandang babae. Simula nang magpakita ang liwanag sa bukid ni Cardo. Dagdag ng isa. Unti-unting bumalik ang takot. Isang gabi, nagtipon ang mga lalaki sa harap ng bahay ng kapitan. Kailangan nating kausapin si Cardo, wika ng isa. Baka may kinalaman ito sa hiwagang bumabalot sa lupa. Hindi nagtagal, may kumatok sa kubo ni Mang Cardo. Pagbukas niya, naroon ang kapitan at ilang magsasaka, kabilang si Mang Isko. Cardo, panimula ng kapitan. May nangyayaring hindi namin maipaliwanag. Ang mga bukirin namin ay nasisira. Tahimik na nakinig si Mang Cardo. Hindi kita inaakusahan, dagdag ng kapitan. Ngunit baka alam mo kung ano ito. Huminga ng malalim si Mang Cardo. May dilim na gustong angkinin ng lupa, sagot niya. Hindi ito laban sa akin lamang, laban ito sa ating lahat. Nagkatinginan ang mga lalaki. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Isko. Sa sandaling iyon, mula sa likod ng punso sa kanyang bakuran, may mahinang liwanag na sumilip. Hindi ito lantad sa lahat, ngunit naramdaman nila ang bahagyang pag-init ng hangin. May bantay ang lupaing ito, patuloy ni Mang Cardo. At may isa ring nais itong sakupin. Hindi nila lubos maunawaan, ngunit nakita nila ang katapatan sa kanyang mga mata. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng kapitan. Tulungan ang isa't isa, sagot ni Mang Cardo. Huwag magtanim ng inggit, huwag mag-away. Kapag naghiwa-hiwalay tayo, mas lalakas ang dilim. Hindi agad nagsalita ang mga lalaki, ngunit sa kanilang likod, unti-unting nag-ipon ng mga babae at kabataan, nakikinig sa usapan. Mula sa karamihan, may isang matandang lalaki ang lumapit. Matagal na akong nabubuhay sa lupaing ito, wika niya. Noon pa man sinasabing may mga nilalang na nagbabantay sa ating ani. Ngunit kapag ang mga tao ay nagiging sakim at nagkakawatak-watak, umaalis ang biyaya. Tahimik ang lahat. Sa gitna ng katahimikan, isang malakas na hangin ang umihip. Sa malayo may narinig silang tila mahinang halakhak, malamig at mapanukso. Napatingin si Mang Cardo sa kagubatan. Naririnig ninyo? Tanong niya. Hindi lahat ay nakarinig, ngunit ang ilan ay napayakap sa kanilang sarili dahil sa biglang lamig. Sa gabing iyon,
Nagpasya ang baryo na magtipon sa bukid ni Mang Cardo kinabukasan. Hindi upang mag-usisa, kundi upang magpanata. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, nagdala ang bawat pamilya ng kaunting pagkain at binhi. Sa gitna ng bukid, naglatag sila ng banig. Tumayo si Mang Cardo sa tabi ng punso. Hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa, sabi niya. Ngunit kung ang biyaya ay para sa lahat, dapat tayong maging isa. Isa-isang inilapag ng mga magsasaka ang kanilang mga binhi sa gitna, isang simbolo ng pagkakaisa. Habang ginagawa nila iyon, napansin nilang tila unti-unting nawawala ang maiitim na batik sa kanilang mga dalang palay. Ang mga dahon ay nagiging mas luntian. Sa gilid ng punso, ang mabuting duwende ay nagpakita. Nakikita lamang ni Mang Cardo, ngunit dama ng lahat ang init na hatid nito. Kapag ang lupa ay dinidiligan ng pagkakaisa, wika ng duwende, nahihirapan ang dilim na magugat. Ngunit sa malayong bahagi ng kagubatan, ang maitim na duwende ay nagngangalit. Kung hindi ko makukuha ang sisidlan sa pamamagitan ng takot, bulong nito, gagamitin ko ang pagdududa. At sa sandaling iyon, isang binatang hindi taga-baryo ang dumating sa mapulang lupa. Tahimik siyang nagmasid sa nagtitipong mga tao. Sa kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, hindi tulad ng sa karaniwang tao. Isang bagong mukha, isang bagong panganib. At habang ang baryo ay nanunumpan ng pagkakaisa, hindi nila alam na ang susunod na pagsubok ay darating hindi bilang anino sa gabi, kundi bilang taong may ngiting tila mabait, ngunit may pusong may lihim na layunin. Dumating ang binatang dayuhan sa mapulang lupa sa isang umagang maulap. May dala siyang maliit na bayong at suot ang kupas na kamisa na tila naglakbay ng malayo. Ang kanyang mukha ay payapa at ang ngiti ay tila walang bahid ng masamang balak. Nagpakilala siya bilang Elias. Naghahanap lamang ako ng mapagtatrabahuhan, sabi niya sa kapitan. Marunong akong mag-araro at mag-alaga ng pananim. Sa panahong iyon, marami sa mga magsasaka ang nangangailangan ng dagdag na kamay dahil sa mga pananim na kamakailan lamang nakarecover mula sa sakit. Kaya't hindi na nagtagal, tinanggap siya bilang katulong sa bukirin ni Mang Isko. Tahimik si Elias, masipag. Hindi siya palaimik, ngunit madalas ay napapansin ng mga tao ang kanyang kakaibang pagtingin sa bukirin ni Mang Cardo. Tila sinusukat, tila iniintindi ang bawat galaw ng hangin sa paligid nito. Isang hapon, habang nagpapahinga ang mga magsasaka sa ilalim ng puno, napadako ang usapan kay Mang Cardo. Hindi ba kayo nagtataka? Tanong ni Elias sa banayad na tinig. Bakit tila sa kanya lamang nananatili ang biyaya? Nagkatinginan ang mga lalaki. Hindi naman, sagot ni Mang Isko na ngayon ay tila nagbago na ang pananaw. Ibinahagi niya ang ani. Kung may hiwaga man, hindi niya ito ginamit laban sa amin. Ngunit hindi tumigil si Elias. Ngunit paano kung may kapalit? Paano kung darating ang panahong singilin tayo ng lupa? Tahimik ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tila binhi na inihasik sa lupa ng pagdududa. Kinagabihan, habang nakaupo si Mang Cardo sa may pintuan ng kubo, napansin niyang may taong nakatayo sa di kalayuan, nakamasid sa kanyang bukid. Lumapit siya. Magandang gabi, bati niya. Ngumiti si Elias. Maganda nga, tahimik. May kailangan ka ba? Tanong ni Mang Cardo. Wala. Napapaisip lamang ako kung paano mo napangalagaan ng ganito ang lupa. Tinitigan siya ni Mang Cardo. May kung anong malamig sa likod ng mga mata ng binata. Isang kislap na hindi niya maipaliwanag. Sa pagtitiwala,
Sagot niya. Sa kanino? Mahinang tanong ni Elias. Sa kabutihan. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkaraan, tumalikod si Elias at naglakad palayo. Nang gabing iyon, nagising si Mang Cardo sa kakaibang panaginip. Nakita niya ang punso na bumubuka at mula rito ay umaagos ang liwanag. Ngunit sa gilid ng liwanag ay may aninong unti-unting humahalo rito. Nagising siya na pawis na pawis. Sa labas, may mahinang yapak. Lumabas siya at nagtungo sa bukid. Sa may sulok kung saan naroon ang kakaibang punla, may nakatayong anino. Hindi ito ang maitim na duwende at hindi rin ito ang mabuting bantay. Sa liwanag ng buwan, nakita niya si Elias na nakaluhod sa tabi ng punla, may hawak na maliit na sisidlang tila yari sa itim na bato. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Mang Cardo. Napalingon si Elias at sa sandaling iyon, nawala ang kanyang payapang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagkulay pula. Hindi ikaw ang dapat pumili. Malamig niyang wika. Sa likod niya, unti-unting nag-anyong duwende ang kanyang anino. Ang maitim na nilalang na matagal nang nagmamasid. Si Elias ay hindi tao. Isa siyang sisidlan ng dilim. Hindi mo maaaring pag-isahin ang baryo. Patuloy nito. Kapag nagkaisa kayo, mawawala ang aking puwang sa lupaing ito. Unti-unting lumakas ang hangin. Ang mga palay ay yumuko na tila tinatangay ng hindi nakikitang puwersa. Ngunit bago pa makalapit ang anino sa punla, isang maliwanag na liwanag ang sumiklab mula sa punso. Nagpakita ang mabuting duwende, mas maliwanag kaysa dati. Niloko mo sila, wika nito kay Elias. Kinamit ko lamang ang kanilang pagdududa, sagot ng maitim na nilalang. Nanginig ang lupa. Napatayo si Mang Cardo sa pagitan ng dalawang puwersa. Hindi mo na sila magagamit, mariin niyang sabi kay Elias. Hindi na kami nag-iisa. Sa sandaling iyon, tila may narinig na mga yabag mula sa baryo. Ilang magsasaka ang papalapit, pinangunahan ni Mang Isko. May narinig kaming sigaw. Sigaw nito. Nang makita nila si Elias na tila nababalutan ng anino, napaatras ang ilan. Ngunit hindi sila tumakbo. Hindi kami papayag, wika ni Mang Isko, tumayo sa tabi ni Mang Cardo. Isa-isa pang lumapit ang mga tao. Ang pagdududa ay napalitan ng paninindigan. Sa gitna ng nagtatagpong liwanag at dilim, ang pagkakaisa ng baryo ay tila nagbigay ng dagdag na lakas sa maliwanag na duwende. Napaurong ang maitim na nilalang. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, tumingin ito kay Mang Cardo. Hindi pa tapos, bulong nito. Ang sisidlan ay kailangang pumili ng pangwakas na tagapagbantay. Sa isang iglap, naglaho si Elias, tila usok na tinangay ng hangin. Naiwan ang baryo na humihingal at nanginginig. Lumapit ang mabuting duwende kay Mang Cardo. Ang huling pagsubok ay nalalapit, wika nito. Hindi na ito tungkol sa ani o takot, kundi sa kung sino ang magiging tunay na tagapagbantay ng lupa. Napatingin si Mang Cardo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi na siya nag-iisa. Ngunit malinaw sa kanyang puso, ang susunod na kabanata ay magtatakda kung ang biyaya ng lupa ay mananatili sa mapulang lupa o tuluyang mawawala sa kanila. Matapos ang pagkawala ni Elias, walang sino man sa mapulang lupa ang nakatulog ng mahimbing. Ang gabi ay tila mas mahaba at ang bawat anino ay pinaghihinalaan. Sa bukirin ni Mang Cardo, nanatiling nakatayo ang mga magsasaka.
tila hindi pa handang umuwi. Hindi siya tao, bulong ng isa. Matagal na pala tayong nililinlang, sagot ng iba. Ngunit sa gitna ng kanilang takot, mas malinaw ang isang bagay. Hindi sila umatras, hindi sila naghiwa-hiwalay. Unti-unting naglaho ang liwanag ng mabuting duwende, ngunit bago ito tuluyang mawala, nag-iwan ito ng mga salita na tanging si Mang Cardo lamang ang malinaw na nakarinig. Sa susunod na pagbilog ng buwan, magbubukas ang sisidlan at kailangang may pumili. Kinabukasan, tila may kakaibang katahimikan sa baryo. Ang mga pananim ay mas luntian, tila gumaan ang hangin. Ngunit alam ng lahat na hindi pa tapos ang panganib. Lumapit si Mang Isko kay Mang Cardo habang sila'y nasa bukid. Cardo, sabi niya, kung totoo ang lahat ng ito, baka ikaw ang kailangang maging bantay ng lupa. Napailing si Mang Cardo. Ako'y magsasaka lamang. Ngunit ikaw ang pinili, sagot ni Mang Isko. Hindi sumagot si Mang Cardo. Sa kanyang puso may pag-aalinlangan. Hindi niya hiningi ang ganitong tungkulin. Ang nais lamang niya noon ay sapat na ani para sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, tila mas malaki ang hinihingi sa kanya ng lupa. Lumipas ang mga araw at papalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Habang papalapit ang takdang gabi, may mga kakaibang senyales na nagpakita. Ang mga hayop sa paligid ay tila hindi mapakali. Ang mga aso ay umaalulong sa kawalan. Ang hangin ay may dalang malamig na haplos tuwing dapit hapon. Sa mismong gabi ng kabilugan, nagtipon ang buong baryo sa bukid ni Mang Cardo. Walang nagsalita ng malakas. Lahat ay nakatingin sa punso. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Unti-unting nanginig ang lupa. Mula sa ilalim ng punso, muling sumiklab ang liwanag. Dahan-dahang bumuka ang lupa at umangat ang lumang sisidlan na yari sa luwad. Ang mga ukit dito ay tila gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumapit ang mabuting duwende, mas maliwanag kaysa kailanman. Ang lupa ay hindi pag-aari ng isa, wika nito. Ngunit kailangan ito ng tagapagbantay, isang pusong hindi magpapadala sa sakim na pagnanasa. Mula sa gilid ng kagubatan, muling narinig ang malamig na halakhak. Nagpakita ang maitim na duwende, hindi na nagkukubli sa anyong tao. Bakit siya? Sigaw nito. Dahil ba siya'y mahirap? Dahil siya'y kaawa-awa? Hindi umatras si Mang Cardo. Hindi ako karapat-dapat, wika niya, nakatingin sa sisidlan. Ngunit kung ang pagiging bantay ay nangangahulugang pagbabantay, hindi lamang sa biyaya, kundi sa pagkakaisa ng baryo, handa akong tanggapin. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kung tatanggapin mo, sigaw ng maitim na duwende, isusuko mo ang pagkakataong yumaman pa. Ang sisidlan ay hindi na magbibigay ng sobra, kundi sapat lamang. Napatingin si Mang Cardo sa kanyang pamilya. Naalala niya ang gutom na naranasan nila. Ang mga gabing walang makain. Ang pangungutya ng iba. Ngunit naalala rin niya ang mga sandaling nagbahagi siya at kumaan ang puso ng lahat. Hindi ko kailangan ng sobra, sagot niya ng malinaw. Ang sapat ay biyaya na. Sa sandaling iyon, ang sisidlan ay nagliwanag ng mas maliwanag kaysa sa buwan. Ang maitim na duwende ay napaurong. Pinili mo ang pagiging karaniwan, galit nitong sigaw. Pinili ko ang pagiging tao, tugon ni Mang Cardo. Mula sa sisidlan, isang sinag ng liwanag ang bumalot sa kanya. Hindi ito nakasisilaw, kundi mainit at payapa.
Unti-unting naglaho ang maitim na duwende, tila abo na tinangay ng hangin. Natahimik ang paligid. Ang sisidlan ay dahan-dahang bumalik sa ilalim ng lupa. Nagsara ang punso at ang liwanag ay naging banayad na kislap lamang. Lumapit ang mabuting duwende kay Mang Cardo. Mula ngayon, wika nito, ang lupa ay magbibigay ng sapat sa bawat pusong nagtatanim ng may kabutihan. Wala nang sobra para sa iilan at wala nang kapos para sa karamihan. Unti-unting naglaho ang duwende tulad ng unang gabi na nagpakita ito. Naiwan ang baryo sa ilalim ng maliwanag na buwan. Naramdaman nilang may nagbago. Hindi man sila biglang yumaman, alam nilang ang kanilang lupa ay hindi na magiging saksi sa inggit at pagkakawatak-watak. Ngunit sa puso ni Mang Cardo, alam niyang may isang kabanata pa na kailangang harapin, ang buhay matapos ang hiwaga. Sapagkat ang tunay na hamon ay hindi ang pagtanggap ng kapangyarihan, kundi ang pamumuhay ng may kababaang loob matapos itong bitawan. Matapos ang gabi ng kabilugan ng buwan, tila nagising ang mapulang lupa sa isang bagong umaga. Hindi mas marangya, hindi mas makislap, ngunit mas magaan. Ang hangin ay may dalang kapayapaan na hindi nila kailanman naramdaman noon. Nagpunta si Mang Cardo sa kanyang bukirin ng madaling araw, tulad ng nakagawian. Wala nang kakaibang punla na may gintong guhit. Wala nang nakasisilaw na liwanag sa tabi ng punso. Ang lahat ay tila ordinaryo. Ngunit nang suriin niya ang mga palay, napangiti siya. Ang mga tangkay ay malusog. Hindi sobra, hindi kulang, sapat. Sa mga sumunod na araw, napansin din ito ng ibang magsasaka. Ang kanilang mga pananim ay unti-unting naging pantay-pantay ang sigla. Wala nang bukiring labis ang ani. Wala na ring halos walang makuha. Sa palengke, wala nang iisang magsasakang nangingibabaw. Ang bawat pamilya ay may daladalang sako na halos magkakapantay ang timbang. Isang umaga, lumapit si Mang Isko kay Mang Cardo habang sila'y nakapila sa gilingan. "Napansin mo?" tanong nito. "Oo," sagot ni Mang Cardo. "Sapat para sa lahat. Hindi na nila kailangang pag-usapan pa ang hiwaga. Alam nila sa kanilang mga puso ang nangyari. Lumipas ang mga buwan. Ang mga bata sa baryo ay hindi na natutulog ng may takot. Wala nang malamig na bulong sa gabi. Wala nang aninong nagmamasid mula sa kagubatan. Ang punso sa bukid ni Mang Cardo ay nanatiling tahimik. Hindi na ito nagliwanag, ngunit hindi rin ito ginalaw ni numan. Ito'y naging simbolo ng paggalang, hindi ng takot. Isang hapon, habang nakaupo si Mang Cardo sa ilalim ng punong mangga kasama ang kanyang pamilya, lumapit si Lito. "Tay," tanong ng bata, "totoo bang may duwende rito?" Ngumiti si Mang Cardo. "May mga bagay na hindi nakikita ng mata," sagot niya, "pero nararamdaman ng puso. Babalik pa po ba siya?" Napatingala si Mang Cardo sa bukid na ngayon ay tahimik at payapa. "Kapag may pusong nangangailangan ng paalala," sagot niya. Hindi na niya muling nakita ang mabuting duwende. Ngunit may mga pagkakataon, tuwing dapit hapon, kapag ang araw ay sumasalamin sa mga uhay ng palay, tila may mumunting kislap sa gilid ng kanyang paningin. At sapat na iyon. Sa paglipas ng mga taon, naging halimbawa ang mapulang lupa sa mga karatig baryo. Hindi dahil sa pinakamaraming ani, kundi dahil sa pagkakaisa. Wala nang nangungutya sa mahihirap. Wala nang nagmamayabang sa mayaman. Ang bawat pagtatanim ay may kasamang panalangin at pasasalamat.
Si Mang Cardo ay nanatiling payak na magsasaka. Hindi siya naging pinakamayaman sa buong bayan, ngunit hindi na rin siya kailanman nagutom. Sa tuwing may bagong magsasaka na nagrereklamo dahil tila kapos ang kanyang ani, may isang kwento silang ibinabahagi. Ang kwento ng isang taong hindi humiling ng sobra, kundi tinanggap ang sapat. At sa bawat pag-aani, kapag ang mga tao'y nagtutulungan sa paggapas at pagbubuhat ng sako, may pakiramdam silang hindi sila nag-iisa sa bukid, na ang lupa ay may ala-ala, na ang biyaya ay may kondisyon, hindi ng takot, kundi ng kabutihan. At sa ilalim ng payapang langit ng mapulang lupa, ang tunay na kayamanan ay hindi na sukat sa ginto o sa dami ng ani, kundi sa pusong marunong magbahagi. Wakas,